Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaaring makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol sa inilabas na policy ng Philippine Embassy Office dito sa Japan na kanilang ipapa-implement starting next year, January 2021. Tulad ng alam na ng iba sa atin dito, nag-open up po bilang Official Consulate General ang bagong office ng Philippine Embassy sa Nagoya po ngayong buwan ng December. At dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa nasasakupang area at jurisdiction ng Tokyo at Osaka office. Kung kayo ay resident dito sa Japan, mahalagang malaman nyo ito upang maging smooth po ang anumang ipaprocess nyong document sa Philippine Embassy starting next year 2021 po. So, for transparency ng mga information na gusto ko share sa inyo dito sa video nito, ang mga information ay mula po sa official website ng Philippine Embassy Tokyo Office, Philippine Consulate General Osaka Office at Philippine Consulate General Nagoya Office po. So, ito po ang mga ang source ng bagong advisory na ilabas ng Philippine Embassy Tokyo Office tungkol sa bagong policy na nais nilang isagawa starting 2021 po, January 2021. So ito yung official website ng Tokyo Office. Then ito naman po yung sa official website po ng Philippine Consulate General Osaka Office. Then last po ay ito po yung bagong website, official website naman ng Philippine Consulate General Office. So ilalagay ko na lamang po ang link ng URL address po sa description sa baba ng video nito para po mabasa nyo po ang contents nitong bagong policy na kanila pong inilabas. Okay? So, back to our presentation. So, sa ngayon, meron ng tatlong office ang Philippine Embassy at consulate dito sa Japan na fully operational po. Kaya lalong magiging convenient na sa ating mga Pilipino ang pag-process ng anumang document sa kanila. So, una ay ang Philippine Embassy Tokyo Office na located nga po sa Roppongi, Tokyo. Then, ang Philippine Consulate General Osaka Office naman na located sa Central Ward ng Osaka. So, ito lamang ang nag-ooperate at pinupuntahan ng mga Pinoy hanggang November this year 2020 po. Subalit dahil sa request ng marami na magkaroon din ng Consulate General Office sa Nagoya noon pa, official po silang nagbukas ang Consulate General Office in Nagoya starting this December po. I think first week ng December ay nag-open po sila officially. At dahil dito, naging tatlo na po ang Philippine Embassy at Consulate General Office dito sa Japan na siyang magbibigay po sa atin ng services para sa mga Pilipino nga po dito sa Japan. Okay, so dahil sa pagbabukas ng Consulate General Nagoya Office, nagkaroon ng pagbabago din sa area ng jurisdiction ng mga ito. Hinatiin nila sa tatlong office upang mabigyan ng magandang service tayong mga Pilipino dito sa Japan. So ito ang area jurisdiction ng bawat Philippine Embassy at Consulate General Office at check nyo po mabuti kung saan kayo napapaloob dahil simula next year sa proper embassy and consulate office po kayo na dapat pumunta upang mag-process ng anumang transaction na nais nyo pong gawin. So una, yung sa Philippine Embassy Tokyo Office, meron siyang nasasakupan na 15 prefectures. So ito ay yung Akita, Aomori, Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Iwate, Kanagawa, Miyagi, Okinawa, Saitama, Tochigi, Tokyo at Yamagata prefectures. So all in all, 15 prefectures po ito. Ito yung bagong masasakupan niya starting January 2021. Then sumunod po para naman po sa Philippine Consulate General Osaka Office, ang mga area na masasakupan po niya isang Ehime, Fukuoka, Hiroshima, Yogo, Kagawa, Kagoshima, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyazaki, Nagasaki, Nara, Oita, Okayama, Osaka, Saga, Shiga, Shimane, Tokushima, Tottori, Wakayama at Yamaguchi po. So all in all, 23 prefectures po ang kanya magiging jurisdiction
starting January 2021. Then sumunod po ang bagong bukas na Philippine Consulate General Nagoya Office ay ang masasakupan po niya ay ang Aichi Prefecture, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama at Yamanashi Prefecture po. So all in all, 9 prefectures lamang po ang masasakupan ng Consulate General Nagoya Office na bago pong bukas. So di ko alam din kung paano nila ito hinati-hati, pero I think hindi lamang sa area ang pinagbasihan nila dito, kundi ang population ng mga Pinoy na naninirahan bawat prefecture po. Mapapansin nyo na ang Philippine Consulate General Nagoya Office ang pinakakonte na meron lamang 9 prefectures. Subalit nasa jurisdiction naman nila ang mga area na maraming pong Pinoy na naninirahan o malaki po ang population na nakatira, which is yung sa Aichi, Gifu at Shizuoka area. So marami pong mga Pilipino, mga kababayan po natin na naninirahan sa area nito. So I think balance lang din po ang kanilang paghahati-hati nito sa mga area. So para sa bagong policy naman na nais nilang isagawa starting January 2021, ang pinababatid po nila na dapat na daw tayo mag-apply sa anumang civil registration sa proper embassy or consulate general office na merong sakop or jurisdiction kung saan tayo nakatira dito sa Japan. So kung magpapasa po kayo ng mga report of birth, report of marriage, or report of death, marriage license application, LCCM at iba pa, dapat na natin gawin ito sa proper office na merong stock up sa lugar na kung saan tayo nakatira dito sa Japan. So maging aware po tayo about this at sundin nyo dahil baka hindi nila tanggapin ang anumang ipaprocess nyo sa office nila na kung kayo ay hindi sakop ng kanilang jurisdiction po. Okay? So last po, para sa present status ng operation ng Philippine Embassy at Consulate General Office during this coronavirus pandemic po, nananatiling appointment basis pa rin po sila. So need na magsagawa muna kayo ng appointment online bago kayo pumunta doon sa office nila, dahil malaki ang possibility na hindi po nila kayo papapasukin kung wala kayong appointment. So doon sa kung paano po gawin yung appointment, meron pong mga URL address doon sa official website nila. Click nyo lamang po yun at doon po kayo magsagawa ng registration ng inyong online appointment po. Okay? So that's it po. I hope na naging clear po sa inyo ang tungkol sa bagong policy nito na naisagawa ng Philippine Embassy Office po starting January 2021. So share this video to your friends if you want. Don't forget to subscribe din po. And thank you very much po sa support nyo sa YouTube channel ng Malago.